Ano ba ang tamang pronunciation ng planetang Uranus? Magmula ng pinangalanan ng pangalang Uranus ay palaging tampulan nito ng mga biro. Katunog kasi ito ng, alam mo na, Uranus. Nakakatawa nga sabihing 63 Earths can fit inside Uranus. Parehas ang pronunciation ay tama, pero ang mga astronomers at karamihan sa scientific community ay mas gustong gamitin ng Uranus kaysa sa Uranus. 73 years na ang lumipas mula nang madiskubre ang planeta ay dun pa lamang napagkasunduan na magiging pangalan nito. Georgium Sidus kasi ang gustong ipangalan sa planeta ng taong nakadiskubre nito, na ang ibig sabihin ay the Star of George bilang pagbibigay pugay kay King George III. Sa madaling salita, ang muntik na maging pangalan ng Uranus ay George. Bukod sa tao ay marami ng hayop ang nakarating sa space. Malamang karamihan sa inyo ay narinig na ang istorya ng asong si Laika. Siya ang kauna-unahang aso na naka-orbit sa Earth noong 1957. Pero ang unang hayop sa space ay fruit flies. Sakay yan ng isang rocket na nilaunch noong 1947. 1949 ang unang monkey ay pinadala sa space. Ang unang daga naman sa space ay noong 1950. Late 1960s, maraming animals ang napadala sa space. Nariyan ang hamster, pagong, rabbits, pusa, palaka, goldfish, iba't ibang klase ng insekto at iba pa. Ang resulta ng mga eksperimentong ito ay naging crucial sa pagkakaintindi natin sa short-term at long-term effects ng pagtira sa kalawakan. Hindi lang para sa tao, kundi para din sa mga hayop. Halimbawa noong 2008, nalaman ng mga researchers na ang mga ipis na ipinanganak sa space ay naging mas mabilis at mas malakas kumpara sa mga ipis dito sa Earth. Ang mga ibon naman ay hindi makakasurvive sa mga environment na may mababang gravity dahil kailangan nilang gravity para makalunok ng pagkain, hindi kagaya ng tao. Pero nang una magpadala ang US at Soviet Union ng tao sa space ay hindi nila alam kung makakaapekto ang weightlessness sa paglunok ng mga ito. Pero kung sakaling naging malaki nga ang naging epekto nito, ang unang tao sa space ay maaaring namatay sa asphyxiation o sa pagkagutom. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Ang mga salitang ito na binanggit ni Neil Armstrong sa kanyang unang pagtapak sa buwan ay ang posibleng pinaka-misquoted quote sa ating history. Ayon kasi mismo kay Armstrong ay hindi daw niya sinabing one small step for man. Ang sinabi daw niya ay one small step for a man. Isang bagay na nakaligtaan ng mundo, ng mga dyaryo at mga taong nakinig sa kanilang mga bahay noong 1969. Kung pakikinggan ay wala talagang maririnig na A sa recording, pero marami kasing noise kaya't mahirap marinig ang eksaktong sinabi niya. Maaaring for a man talaga ang gusto niyang sabihin, ngunit na iba na nang sinambit na niya ito, o maaaring marami lang talagang noise kaya't iba ang narinig natin. Dahil sa ang lahat ng gas giants sa ating solar system ay may ring, pwede nating i-assume na ang planetary rings ay common lang sa universe. Pero sa ngayon, sa lagpas 2,000 exoplanets na alam natin, wala sa kanila ang may rings bukod sa isa. Ito ang J1407b na nadiskubre noong 2012. Ang estimate na radius ng ring sa planetang ito ay 90 million kilometers. Ang rings ng Saturn ay may radius na hindi higit sa 500,000 kilometers. Napakaliit niyan kung ikukumpara sa J1407b. Kung papalitan natin ang ring ng Saturn ng ring ng J1407b, ay mas magiging kita at maliwanag pa ito kesa sa buwan. Isang common knowledge na ang nagtulak sa early space exploration ay ang matinding kompetisyon sa pagitan ng dalawang Cold War rivals. Yan ay ang Soviet Union at ang United States. Sa kabila ng takot sa nagbabadyang global nuclear war, ay walang gusto ang dalawang superpowers na ito kundi ang manalo. Noong 1962, inadres ng US President na si John F. Kennedy ang kanyang bansa sa kilalang speech na ito. If I were to say, my fellow citizens, that we shall send to the moon 240,000 miles away from the control station in Houston, a giant rocket more than 300 feet tall, the length of this football field, made of new metal alloys
some of which have not yet been invented, capable of standing heat and stresses several times more than have ever been experienced, fitted together with a precision better than the finest watch, carrying all the equipment needed for propulsion, guidance, control, communications, food, and survival on an untried mission to an unknown celestial body, and then return it safely to Earth, re-entering the atmosphere at speeds of over 25,000 miles per hour, causing heat about half that on the temperature of the sun, almost as hot as it is here today, and do all this, and do all this, and do it right, and do it first before this decade is out, then we must be bold. We're going to climb it, and the moon and the planets are there, and new hopes for knowledge and peace are there. And therefore, as we set sail, we ask God's blessing on the most hazardous and dangerous and greatest adventure on which man has ever embarked. Thank you. Sa mga panahong ito ay tinalo na ng Soviet ang US sa ilang mahalagang space advances. Ang unang satellite sa space, ang unang litrato sa far side of the moon, unang tao sa space, at ang unang flyby sa ibang planeta. Ang paglalagay ng tao sa space ay walang duda makakapagbigay ng lamang sa US sa tumitinding space race. At noon nga 1969 ay natupad ang ipinangako ni Kennedy. Pero alam mo bang noong September 20, 1963 ay ibang speech ang inilabas si Kennedy. Finally, in a field where the United States and the Soviet Union have a special capacity in the field of space, there is room for new cooperation, for further joint efforts in the regulation and exploration of space. I include among these possibilities a joint expedition to the moon. Space offers no problems of sovereignty. By resolution of this assembly, the members of the United Nations have forsworn any claim to territorial rights in outer space or on celestial bodies, and declared that international law and the United Nations Charter will apply. Why, therefore, should man's first flight to the moon be a matter of national competition? Why should the United States and the Soviet Union, in preparing for such expeditions, become involved in immense duplications of research, construction, and expenditure? Iminungkahi niyang mag-join forces ang Soviet at US sa pagpunta sa buwan. Noong unay nireject ng Soviet Premier na si Nikita Khrushchev ang mungkahi ni Kennedy. Kung tutusin kasi ay kasagsagan din ng Cold War ang mga panahon na iyon at hindi naman nakakasupresang maraming kumontra sa collaboration na ito. Ilang dekadang lumipas, sinabi ng panganay ni Khrushchev na nagdalawang isip daw ang kanyang ama tungkol dito. Early November daw ng 1963 ay nagbago ang isip ni Khrushchev. Handa daw siyang tanggapin ang mungkahi ni Kennedy at gawing joint project ang Apollo Lunar Program sa pagitan ng dalawang superpowers. Kagaya ni Kennedy, naniniwala siyang pareha silang makikinabang sa collaboration kesa sa kompetisyon. Mas maganda ang rocket technology ng Soviet Union at mas advanced naman ang computers ng US. Parehas din sila makakatipid kung joint mission ito. November 22, 1963, inassassinate si John F. Kennedy. At dahil sa hindi pinagkakatiwalaan ni Khrushchev ang bagong presidente na si Lyndon B. Johnson, ang planong joint mission papuntang moon ay kasamang namatay ni JFK. Nakakamangha ang istoryang ito dahil maaari na bago ang history dahil dito, hindi lang sa space exploration, kundi pati ang relasyon ng US at Soviets. Isipin mo kung anong pagbabago kaya ang dala ng pangyayaring ito sa mundo kung parehas ang astronauts at cosmonauts ay nakatayong magkasama sa surface ng buwan. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe sa Random Pinas.